Arminianism. Sa Ephesians 1 verse 4 to 6, pinapakita ni Pablo ang dakilang plano ng at layunin nating Panginoon para sa kanyang mga pinili. Ayon sa talatang ito, bago man itatag ang mundo, pinili na tayo ng ating Panginoon upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Pinakikita sa talata na ang ating kaligtasan at pagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang mahalagang bagay: ang pagkakapili ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig. Ang salitang pinili ay nagsasaad na ang ating kaligtasan ay hindi isang aksidente o isang bagay na nangyari ng walang plano, kundi isang sinasadyang hakbang mula sa ating Panginoon bago pa man tayo ipanganak. May layunin na siya para sa atin. Hindi lamang tayo pinili upang makamtan ang kaligtasan, kundi upang maging banal at malinis, upang magbigay ng papuri sa kanyang pangalan. Ang verse 5 naman ay nagsasabing tayo ay iniyakan o tinuturing na mga anak ng ating Panginoon. Pinapakita nito na hindi lamang tayo pinili upang maging bahagi ng kanyang pamilya, kundi tayo rin ay tinanggap bilang kanyang mga anak. Isang napakagandang paalala, no? Ito ng kanyang walang hanggang pag-ibig at biyaya. Ang mga biyayang ito ay hindi batay sa ating kakayahan o kabutihan, kundi sa kanyang kalikasan ng walang sawang pag-ibig at pag-aalaga. Sa verse 6, nakikita natin na ang layunin ng ating Panginoon sa lahat ng ito, no, para sa papuri ng kanyang biyaya. Ang ating Panginoon ay tanging nararapat lamang na purihin at pasalamatan dahil sa kanyang kabutihan. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating buhay ay isang patotoo sa kanyang dakilang biyaya, at ang ating pagtugon dito ay ang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagsunod sa kanyang kalooban. Sa huli, ito ay isang paalala na ang ating buhay ay may layunin na magbigay papuri sa ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig at pagkilos sa ating buhay. Ilamang po at maraming salamat.